Kamusta mga master? Itong Highspeak TV. Ito ang part 7 na lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulube na tiyak magpapabago na kanyang buhay. Sa buhay ng isang tao ay mahalaga ang magkaroon ng mga tunay na kaibigan na handang andyan sa iyo sa oras na kailangan mo ng karamay. At sa video natin ngayong araw na ito ay masasaksihan natin ang mas lumalalim na pagkakaibigan ni Rock, Mike at sa pangkat nila Dave. At masasaksihan rin natin ang namumuong pag-ibig ni Anastasia kay Dave. Hanggang kailan kaya niya kaya itong itago? At hanggang kailan kaya itatago ng dalawa ang kanilang nararamdaman? At hanggang kailan kaya aaminin ng dalawa na gustong-gusto nila ang isa't isa? Pero bago natin umpisahan ay gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo at huwag niyong kalimutan ang bell button para lagi kayong updated sa susunod na videong i-upload ko. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Isang umaga ay masayang nagpapalitan ng ngiti si Dave at Anastasia. Good morning Anastasia. Good morning din sa iyo Dave. Hanggang sa dumating na nga ang kanilang professor. Okay class, our lesson for today it's all about programming. Na mga oras na yon ay seryoso ang dalawa sa pakikinig sa major subject nila. Pagkalipas ng ilang oras ay nagsalita ang professor. Okay class, dismiss. Habang sabay na pumunta si Dave at Anastasia sa kanilang susunod na klase ay biglang umarang na naman itong si Chie. Pero sa pagkakataong iyon ay siya lamang mag-isa. At sinabihan niya si Dave, "Hello Dave, pwede ka bang makausap mamaya kasi may sasabihin ako sa iyo?" At nang marinig ito ni Dave at Anastasia ay nagulat ang dalawa sa kanilang narinig. Hanggang sa sinabi ni Dave, "Sorry miss, ano nga name mo?" At mahini naman sabi ni Che, "Ako si Che. Sana bigyan mo ako ng chance na maging kaibigan ka." Sa mga oras na yun ay di matago sa mukha ni Che na napipiko na ito dahil ando na naman si Anastasia. At sabi nito sa kanyang sarili, "Ba't ba lagi kang nakabuntot kay Dave?" Habang nagbait-baitan ito kay Dave sa mga oras na yun ay tumunog na ang bell. At sabi ni Che, "Ano Dave, bayag ka ba mamaya? Diyan lang sa kantin. Usap tayo." At sabi naman ni Dave, "Pasensya ka na Che, hindi ako pwede. Kasi sasamahan ko si Anastasia. Hanap ka na lang ng ibang pwede mong makasama o yung blue speed." At sa mga pagkakataong iyon ay sumigaw si Che, "Ano ka ba Dave, bakit natitiis mo makasama ang pangit na to?" At sabi naman ni Dave, "Please lang wag mong bastusin si Anastasia dahil ako ang makakalaban mo." Habang napatahimik na lang itong si Anastasia at si Che naman ay bigla na lang umalis. Lumipas pa ang mga oras, uwian na, gabi na ng mga oras na yon. Ay nalapitan ang kaibigan ni Dave, nila Mike at Rock, at nagyaya ang mga ito na gumala ang barkada. At si Dance naman ay tuwang-tuwa sa kanyang narinig. Inuman daw. At sa mga oras na yon ay papalapit na si Dave sa mga ito at kasama nito si Anastasia. At nang magkita-kita nga ang magkakaibigan ay napadaan bigla si Sheena. Sabi ni Dance, "Oy Sheena," sabi naman ni Sheena, "Hello sa inyong lahat." Nagyaya si Dance na sumama si Sheena sa lakad nila. At sabi ni Rock kay Dave, "Tara Dave, gala tayo, KTV. Sama mo na din yung babaeng kasama mo. Di naman natin painumin yan. Pakainin lang natin tapos banding." At si Sheena naman ay mabilis na napao, "Sige, sama ako. Kasi wala namang pasok bukas. At meron din naman akong babaeng kasama. Ano nga name mo girl?" Ako si Anastasia." At doon na nga, mabubuo ang banding na tiyak na lalalim pa. At sa mga oras na yon, ay sinabihan ni Dave si Anastasia na sasama ka ba? Pwede ka bang sumama kasi wala namang pasok bukas? At sabi naman ni Anastasia, "Pero si nanay kasi." Sabi naman ni Dave, "Puntahan na lang natin at magpapaalam tayo."
At sabi na Anastasia, okay lang ba sa inyo? At sabi naman ng mga kaibigan ni Dave, okay na okay. At sa mga oras na yon ay binulungan ni Dave ang mga kaibigan nito, sina Dens at Abo at Lemart. Kung magtanong sila Rock tungkol sa sasakyan ay sasabihin mo na lang, Lemart, na sa iyo iyan, huwag mong sabihin na akin. At sabi naman ng mga kaibigan ni Dave, okay young master. At doon na nga, may sasakyan din si Rock sa mga oras na yon. At napag-usapan nila na magpapaalam muna sa Anastasia. At nang makita ni Rock ang sasakyan ni Dave ay sabi nito, wow, mahal ito ah. Kaninong sasakyan ito? Sabi naman ni Lemart, sa akin yan bro, regalo ng tatay ko. Habang sa isip ni Lemart, sana nga akin na lang to. At doon na nga, pinuntahan muna nila ang nanay ni Anastasia para magpaalam ng maayos. At nang nasa bahay na nga sila ni Anastasia, ang magkakaibigan, ay nahihirapan itong magkasya kasi ang liit lang ang bahay ni Anastasia. Kaya naman nasa labas na lang ang iba. At doon ay unang nagsalita si Sheena na, hello Nay, pwede ba sumama sa Anastasia sa amin? At andun din si Dave sa mga oras na yon. At sabi naman ng nanay na Anastasia habang nakangiti ito, sige na anak, sumama ka na, kailangan mo rin mag-enjoy minsan. At mukhang mababait naman ang mga kaibigan mo. At doon na nga, masaya ang lahat sa kanilang narinig. At ang mga magkakaibigan ay pumunta na sa isang sikat na bar na hingid sa kanilang kaalaman ay sakop sa magmamay-ari ni Dave. At nagkainuman na nga ang magbabarkada habang nag-uusap ito at nagkakatuwaan. Si Anastasia naman at si Sheena ay hindi uminom kaya nakikain ng mga ito at bidyoke lang ang kanilang kinabibisihan. Sabi naman ni Dave, enjoy lang guys. Naging masaya ang usapan ng dalawang babae at halatang nag-i-enjoy ito. Kumanta naman si Sheena at kinikilig si Dens. At sabi nito, go Sheena, my babe. At natatawa na lang itong si Sheena dahil sa kakulitan ni Dens. At si Sheena naman at Anastasia ay mas lalo pang lumalim ang usapan. Biglang nagtanong si Sheena, ang saya palang kasama ng mga ito. Ikaw Anastasia, sino ang type mo sa kanila? Bigla na lang napatigil si Anastasia at gusto sana itong sabihin ang pangalan ni Dave pero sabi nito, ako, wala. Habang di naniniwala si Sheena kasi ramdam ni Sheena na may gusto si Anastasia kay Dave kaya tumatawa na lang ito. At nang nagbibidyoke na ang lahat ay napunta na ang microphone kay Dave. Sabi nito, ako na ba ang kakanta? At napatawa ito habang nakatitig sa kanya si Anastasia at doon na nga. Ang kakantay ni Dave ay Like a Rose. At bago kumanta ito ay sinabi nito na i-dedicate ko ang katang ito sa babaeng mahal ko. At ng mga oras na yun ay nagsisigawan sila Rock, Mike at mga kaibigan ni Dave. Yahoo! Go Dave! At sa mga oras na yun ay napatahimik na lang sa Anastasia. Pero masayang masaya ito. At ayun na nga, kumanta na nga si Dave habang nakatitig kay Anastasia. And as I look into your eyes, I see an angel and skies, sent from God above for me to love, to hold and idolize. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You opened door that closed in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this better world, just like a rose. At sa mga oras na yon ay kinikilig si Anastasia habang nakayuko ito. At sa mga oras din yon ay nagsisigawan ang buong barkada. Si Dens naman ay nag-hookagi moves naman ito kay Sheena at tinabihan niya ito. Natapos na nga ang masayang gabi at uwian na. Pero bago makalabas ang barkada sa bar, ay doon pa lang dumating ang pangkat nila Kulas, ang Blue Speed. At sabi nito, wow, anong ginagawa ng mga pobre sa lugar na ito? Di nyo ba alam na bawal ang mga mahihirap dito? Kasyosyo ng ama ko ang may-ari dito. At nang mapagtanto ni Dave at sinabi, bakit sino ba ang ama mo? At sabi naman ni Kulas, si Roberto Di Puente. At yun na nga, isa nga ito sa mga kasyosyo ni Dave
Na malaman ito ni Dave ay napatawa ito at sabi sa sarili, Mr. Roberto, yung anak mo nagkalat na naman dito. At sa mga oras na yon ay kasama din sina Peachy at Che. At sabi ni Che, bakit lagi ko nakikita ang pangit na to? At sabi naman ni Rock, Pwede ba kulas, hindi kami pumunta dito para makipag-away sa inyo. Sabi naman ni Dave, please lang, tumabi na kayo sa dinadaanan namin kasi ihati na namin ang makasama naming babae. Sabi naman ni Kulas, chill dude, okay. Sabi naman ni Dens, huwag nyo kaming harangan kundi magkakagulo tayo. Nang biglang sintok ni Kulas si Dens at doon nag-umpisa ang kumusyon. Nagkagulo na nga ang Blue Speed at pangkat nila Dave habang ang mga babae ay pumunta sa gilid. At napasigaw si Sheena, hayop talaga ang Blue Speed na to, pati ba naman dito manggugulo? Nagkabugbugan na nga ang dalawang grupo at si Anastasia ay kitang-kita niya na nasuntok si Dave at tuwing natatamahan ito ay nasasaktan din siya. Lumipas pa ang mga ilang minuto, dumating na ang mga pulis at dahil dito ay hinuli ang lahat ng sangkot sa gulo. At mabuti na lang talaga may CCTV sa mga oras na iyon. Nagpalitan ng panig ang bawat grupo pero kahit ano pa ang sabihin ng Blue Speed ay kitang-kita na sila ang may kasalanan. At doon na nga ikinulong ang buong lalaking membro nito pansamantala habang ang dalawang babae ay pinauwi na. At sa mga oras na yon ay pinauwi na din sila Dave. Pero habang papauwi ang pangkat nila Dave ay pumunta ito saglit sa gilid. At sabi, teka lang, may tatawagan lang ako ha. At sa mga oras na yon ay tinawagan ni Dave si Roberto, ang tatay ni Kulas. At tinanong niya ito ng masinsinan. At tumagal ito ng ilang minuto habang galit na galit itong si Dave at sabi nito kay Roberto, hello Mr. Roberto. Sabi naman ni Roberto, ang tatay ni Kulas, yes young master, napatawag kayo. Nais kong ipalam sa iyo na nakulong ang anak mo ngayon at pwede ba kausapin mo na maiging anak mo? Dahil kung hindi ay mapipilitan akong alisin ka sa negosyo ko. Kitang-kita sa CCTV ang anak mo ang may umpisa ng gulong kinasasangkutan nito. At gusto ko na maghingi sila ng tawad sa pangkat ng binanggaan nila na grupo na ka-schoolmate nila. At di nga pinaalam ni Dave na isa siya dun. At sa mga oras na yon ay nakalabas na nga din sina Kulas pero isang malakas na sampal at suntok ang inabot nito sa kanyang ama. At sabi nito, hanggang kailan ka ba magtitinong bata ka? Sabi naman ni Kulas, bakit pa, wala naman akong ginawang kasalanan. At sinampal ulit ito, kitang-kita sa CCTV kung hindi ka magtitino ay mapipilitan akong patigilin ka sa pag-aaral. At doon na nga dahil sa sinabi nito ay humingi ito ng tawad sa kanyang ama. At doon na nga natauhan si Kulas at nagtataka paano ito nalaman ng kanyang ama. At sabi nito, paano niyo ba nalaman ang lahat? Sabi naman ng ama ni Kulas, tinawagan ako ng may-ari ng bar na yan. Nakilala ka kaya humingi ka ng tawad dahil kung hindi ay patitigilin kita sa pag-aaral. At sa mga oras na iyon ay nakisali na rin iba pang pangkat ng Blue Speed na sina Daryl at Darwin. At sabi nito, ayaw ko na, hindi ko na naman talaga gusto itong gawin. Sabi naman ni Buji at Makmak, mali talaga tayo, maling-mali. Wala namang ginawa yung mga taong yun. At sa mga oras na iyon ay andun pa din si Peachy at Che at baka sa mukha nito ang kalungkutan. Sorry Kulas, mukhang hanggang dito na lang kami. Tigilan na natin ang masamang gawain natin. Wala namang ginagawang masama sila Dave sa atin. At sa mga oras na yun ay nagsalita si Kulas. Patawarin niyo ako kung umabot tayo dito, siguro sinadya ito para matuto ako. Isa itong malaking pagkakamali. At nang marinig nga ito ng ama ni Kulas ay labis itong natutuwa dahil marunong nang umako ng pagkakamali ang kanyang anak. Sorry pa, di na ito maulit. Kung ayaw nyo na sa Blue Speed ay okay lang pero pwede sa huling pagkakataon ay magkasama-sama tayo para magsuri sa pangkat nila Dave. At ayaw ko na patigilin ako ng aking ama sa pag-aaral dahil gusto pa kayong makasama. At sa mga oras na yon ay nasa bahay na nga sina Dave kina Anastasia at nag-aalala pa rin si Anastasia sa mga pasa sa mukha ni Dave. Pero sabi nito, pwede bang dito na lang ako Anastasia at si Sheena na lang ang hahatid? Nahihiya ako sa nanay mo, baka ano pang sabihin dahil baka sa mukha namin na marami kaming pasa, baka di ka napayagan sa susunod. At napagdesisyonan na, di na papasok sila Dave at si Sheena na lang ang makikipag-usap sa nanay na Anastasia. Maraming salamat Nay, habang tuwang-tuwa ito, nag-i-enjoy po kami sa sobrang saya namin kasama ang anak nyo at labis ang katuwaan ng nanay na Anastasia.
Habang lahat ay nagpapaalam na kay Anastasia ay biglang napaisip ni Anastasia kung okay lang ba si Dave. Dahil sa labis itong nag-alala. At nagpasya ang magkakaibigan na umuwi na. At bago sila umuwi ay nagpapasalamat si Rock sa mga ito at sabi ni Rock, ay masaya ako dahil nagkaroon ako ng mga kaibigan na mabubuti ang kalooban. At sabi naman ni Mike, you guys are amazing. At sabi naman ni Dave, salamat din sa inyo Rock at Mike. At sabi naman ni Dance, sigurado magtitino na ang mga yun. At dagdag pa ni Rock, sigurado yan. At sa mga oras na yun ay umuwi na ang magkakaibigan. Sina Dave naman ay bumalik na sa mansyon at sabi nito, dahil sa may lakad tayo ngayon ay bukas na natin pupuntahan yung pamilyang tutulungan natin. At sa mga oras na yun, habang nakahiga na si Dave at Anastasia ay naisip na naman nilang dalawa ang isa't isa. Habang si Anastasia naman ay di pa rin makakalimutan ang kinanta ni Dave sa kanya at lagi itong nalasong syndrome. As I look into your eyes, I see an angel and skies, sent from God above for me to love, to hold and idolize. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and give me air so I can breathe. You open door that closed in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. Habang nakangiti ito sa kanyang sarili at napasabi, di ka lang pala gwapo Dave, marunong ka din pala kumanta. At kinabukasan ay pinuntahan na nga ng magkakaibigan ang pamilyang tutulungan nila na mahihirap. Tao po. Yes po, sino po sila? Andito po kami para ibigay ito. At laking tuwa ng pamilyang ito dahil binigyan sila ni Dave ng 2 sakong bigas at mga grocery. Para ito yun na isa kakainin nyo. Kasi napagalaman ko na naglalako pa kayo para mapakain lang ang 5 anak nyo. At may sakit pa si tatay kaya di makapagtrabaho. At dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga ito sa binigay ni Dave. Maraming salamat sa iyo sir. Sobra pong laking tulong na ito sa amin. Habang napaiyak si nanay at tatay. Meron din po akong mga gamot para sa inyo tay. At doon na nga kinabukasan pagkatapos ng klase nila Dave ay nagtipon-tipon ulit ang mga magkakaibigan sa isang sulok ng campus ng paaralan nila. At nagkakasiyaan ang mga ito. Andoon na din si Sheena sa mga oras na yon. At hinahawakan ni Dance ang mga kamay nito. Habang nagkakatuwa ng mga magkakaibigan ay biglang dumating ang buong Blue Speed. Nang biglang nagsalita si Kulas, oy look who's here, sabay-sabay joke. Sabi naman ni Rock, ano na naman sadya mo dito Kulas? Sabi naman ni Dave, Kulas tama na, ayaw na namin ng gulo. Andito ako, kami ng buong pangkat ng Blue Speed para humingi ng tawad sa inyo. At nakuha niyo ang respeto namin. At nangako na magbabago. At bigla na lang lumuhod si Kulas. Patawarin niyo ako. At nagulat naman ang buong pangkat ng Blue Speed at pati na rin pangkat nila Dave sa ginawa ni Kulas. Dahil sa pagload nito habang hinawakan ito ni Dave at pinapatayo. Di mo na kailangan gawin yan dahil pinapatawad na namin kayo. Gusto kong sabihin sa inyo na huwag nyo gamitin ang kapangyarihan na meron kayo para abusuhin ito. At maswerte kayo kasi laki kayo sa yaman at may kaya ang pamilya nyo. Yung ibang estudyante nga dito ay nagsisikap. Nagwo-working student pa para makatapos lang kaya please lang wag nyo na itong ulitin at wag nyo na itong gawin kahit nino man. At nagsalita naman si Che, patawad din sa iyo Anastasia sa mga asal ko sa iyo noon. Sinundan naman ito ng iba pang pangkat ng Blue Speed at nagsalita, patawad sa inyong lahat. At sa mga oras na iyon ay nakapagpatawaran na ang lahat. At masayang masaya ang lahat dahil sa wakas ay wala nang grupong nangaapi sa mga mas mababa pa sa kanila at pantay-pantay na lang ang lahat. Sa mga oras na yon ay masayang masaya si Anastasia dahil sa wakas ay nagwakas na din ang course na dulot ng Blue Speed. Si Rock naman ay di makapaniwala na nagbago ang mga ito at dahil ito kay Dave. Ngayon masaya na ang lahat. Ito na ba ang pagkakataon para kay Anastasia at Dave para pasukin ang salitang relasyon? O itatago pa rin Anastasia ang nararamdaman nito kay Dave? At aabangan nyo ang matinding revelasyon
na matutuklasan ng Anastasia. Yan ang ating alamin sa susunod na kabanata. Abangan nyo ang part 8 at please huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Once again, this is Icepeak TV. Mag-iwan na salita. Peace out.